Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan dito ang 10 mga altcoins na magpapalago sa ating investment ngayong taong 2024. Kaya ayan, bago pa natin kilalanin ang 10 mga altcoins na ito, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay altcoins are often created and released as a part of blockchain projects to act as utility tokens, security tokens, payment tokens, or something else. In other words, altcoins usually have a purpose or a utility which makes them more valuable than Bitcoin, particularly for long-term investment. Ayan po ang mga altcoins. Yung mga altcoins ay ito po kasi yung mga create na mga crypto assets na may mga gamit. Ayan, meron kaya tinatawag po silang mga utility tokens. Meron po silang mga real use cases. Kaya maaaring nagsisilbi itong mga security tokens. Ayan, pag ginagamit na pambayad at saka marami pang iba. Sa madaling salita ay yung mga altcoins na ito ay ayan nga, gaya ng sinabi ko kanina ay meron silang mahalagang gamit. At dahil dito, ito po yung nagbibigay sa kanila ng halaga. Kaya dahil dito, ay ito na rin yung parang nagsisilbing dahilan kung bakit magandang long-term investment ang mga altcoins. Yan, in comparison naman sa mga meme coins, ay yung mga meme coins ay wala po silang utility. Yan, sa umpisa, particular po sa umpisa ay walang utilities. Pero yung mga meme coins ay madalas naman po na nangyayari rito ay sa umpisa lamang po na wala talaga silang gamit. Pero habang tumatagal, lalong-lalo na kung maraming sumusuporta rito ay nagkakaroon na rin po sila ng mga gamit or use cases. Katulad na lang po ng nangyari kay Shiba Inu at mukhang yan po yung ginagaya ng mga bagong mga meme coins ngayon. Yan, syempre sa umpisa ay wala talaga silang gamit. Nakaasa lamang po sila sa hype at saka investor interest. Pero kapag tumatagal po ay dyan po sila magkakaroon ng development at saka projects. Pero pagdating sa altcoins ay sa umpisa pa lamang ay meron na talaga silang gamit. Kaya at least ay may matinding foundation na po kagad ang mga altcoins. Kaya yung mga altcoins ay mas mataas po yung kanilang posibilidad na ito ay lumago sapagkat sa umpisa ay meron na silang foundation or pundasyon, di katulad ng mga meme coins. Kaya ayan, natin pong kilalanan dito ang 10 magagandang altcoins. Ayan, na para sa ating pag-i-invest ngayong taong 2024. At ayan, ang unang-una po rito sa listahan natin dito ay walang iba kundi si Ethereum. At sa tingin ko ay hindi na natin kailangang ipakilala pa ng husto itong si Ethereum kasi siya po ang pumapangalawa kay Bitcoin. Yan, lumang-luma na ito at syempre itong si Ethereum ay ayan, marami ng information tungkol kay Ethereum. Kaya halos lahat po ay kilala itong si Ethereum katulad na rin po ni Bitcoin. Ayan, Ethereum, one of the most famous altcoins, has gained superiority for its innovative blockchain technology and smart contract functionality. Ayan na nga. Siya po ang pinakaunang altcoin na lumabas, itong si Ethereum. At ayan, masasabi ko pong ayan, meron po akong holdings na Ethereum. Ayan, nag-i-invest po ako or nag-hold po ako ng Ethereum. Kaya madalas na rin po nating i-technical analysis itong si Ethereum. Ayan, dito na po tayo sa pangalawa, si Solana. Ayan po si Solana. Solana, a powerful blockchain platform celebrated for its high efficiency with rapid transaction speed and scalability. Ayan si Solana. Pero si Solana ay dahil po sa sobrang dami ng mga
gumagamit nito ay nagkakaroon po siya ng issue na tinatawag pong network congestion. Yan, dahil sa sobrang dami po talagang gumagamit ay nakakaranas siya ng problema sa kanyang network. Pero inaayos naman po ito ngayon ng kanilang mga developers. Yan po yung kanilang pinagtutuunan po ngayon ng kanilang atensyon. Kasi mahalaga po yan. Kasi pag hindi po nila naayos yung network congestion na yan, ay mabagal po talaga ang transaction processing niya. At napaka-annoying po yan. Or parang nakakadismaya kung pag ganyan. Sobrang bagal. Kaya importante po talaga na maayos na nila ito. Yan, sa madaling panahon. Yung nagdulot naman po kasi, hindi naman po si Solana yung parang nagdudulot ng investor interest dito, kundi yung kanyang mga Solana based na meme coin. Yan po yung nag-a-attract. Maraming mga mataas yung trading activity ni Solana, hindi po mismo sa kanyang native token na Sol or si Solana, kundi yung mga meme base, yung mga meme coin na yung meme coins nito. Kaya yan po yung nang aakit ng mga investor interest. Kaya yan po si Solana, meron na rin po ako niyan. Ayan, kasama na rin po itong si Solana sa aking portfolio. At yan, number 3 ay itong si XRP. XRP, renowned for facilitating rapid and efficient cross-border payments. Yan po, kilalang kilala po si XRP dahil sa kanyang gamit na mabilis at napaka-efficient or maasahan na cross-border payments. Yan, naka-focus po yung kanyang gamit sa payment system. Yan po si XRP. Yan, murang-mura nga yung kanyang transaction fee noon. Nung wala pang gaanong ibang mga altcoins, ay itong si XRP ang pinakamura. Yan, si XRP at saka si Litecoin. Yan po yung ginagamit ko noon sa pagtatransact. Kasi mura na rin po itong si Litecoin. Ayan, pero nung nagsilabasan na yung iba, katulad ni Tron, ayan, medyo dumami na yung mga kakompetensya ni XRP na mura, mas mura yung kanyang, or halos kapareho. Ayan, pero mas mura kumpara dito kay XRP, kaya nagsilabasan yung kanyang mga kakompetensya. Pero ayan, itong si XRP ay nandito na rin sa aking portfolio. Kasama po siya ayan sa aking hino-hold. Madalas na rin po natin siyang i-technical analysis. Pang-apat ay itong si BNB. Ayan, the famous Binance coin or BNB is the native coin of the Binance Crypto Exchange. Ayan, native coin po siya ng crypto exchange platform na si Binance. Ayan, marami pong benefits kung gumagamit ka ng Binance tapos nag-hold ka ng maraming BNB. Yan, maraming benefits po yan kay Binance. Mas yan, malaki po yung discount yan sa pagti-trade kung pag meron kang BNB. Yan, marami pang ibang mga benefits. Kaya nag-umpisa lamang po akong mag-hold. Ayan, meron po akong hold na mga BNB tokens. Nag-umpisa po akong mag-hold ng aking BNB tokens simula nung nag-umpisa po akong gumamit ng Binance. Ayan, kasi nagustuhan ko po yung kanilang platform, at syempre para suportahan na rin po yung kanilang platform ay naisipan ko mag-invest na rin ng BNB. At saka talagang maganda naman po talaga ang BNB. Kaya yan, dito naman po tayo sa number 5, si Rex. Rex coin is the newest altcoin in this list and is still under development. Wala po ako nitong si Rex kasi bagong-bago pa lamang po ito. Kaya ayan, pero sa tingin ko ay hindi ko pa siya gaanong na-research. Kaya kailangan ko po munang aralin ito. Ayan, at alamin kung ito nga ba ay isang magandang investment na asset. Pero
Yan, masasa ngayon ay under development pa po kasi siya, kaya mahirap pong i-review or mahirap pang mahirap pong parang kilatisin or suriin ng mabuti yan, kung maganda ba or hindi, kasi under development pa siya. Kaya hintayin na lamang po natin yung kanyang further development yan, bago po natin ma-review kung ito nga talaga ay isang magandang coin. Yan, pero yan po uulitin ko, wala po itong si Rex sa aking portfolio. Hindi po siya kasama. Number 6 ay si Dogecoin. Syempre, si Dogecoin nandyan po yan sa aking listahan o sa aking portfolio. Dogecoin, initially created as a meme coin, has evolved into a highly popular cryptocurrency. Yan, isa po siyang meme coin. Ayan, itong si Dogecoin, nagsimula po siya at siya po ang original or kauna-unahan na meme coin natin. At syempre dahil siya po yung kauna-unahan ay siya po yung nag-evolve po siya. At nagkaroon na rin po siya ng mga gamit. Yan. Nagkaroon na siya ng payment system na rin po siya. Yan, kasi nakakamura po tayo. Mamura na rin yung kanyang transaction fees. At ngayon ay mukhang patuloy pa yung kanyang mga development, lalong-lalo na at mukhang sinusuportahan pa rin po ito ni Ginoong Elon Musk. Yan, magkakaroon siya ng mga use cases or gamit sa tulong po ni Ginoong Elon Musk, kasi mukhang nagustuhan po niya itong si Dogecoin. Ayan, marami pong mga inilabas na mga parang binabalak itong si Ginoong Elon Musk para kay Dogecoin. At ayon po sa kanya ay yung gagamitin po niyang payment system sa kanyang mga kumpanya. At ayan, dito naman po tayo sa number 7, si Chainlink. Yan, meron na rin po ako nito, si Chainlink, sa aking portfolio. Nag-hold na rin po ako nito. At isa po ito sa matatagal na mga coin na aking hinuhold. Chainlink was created as decentralized visionary network to facilitate secure data feeds for smart contracts. Yan po yung kanyang pinakagamit dito. Isa po siyang decentralized na visionary network. At yung layunin po nito ay para i-secure ang data feeds para sa mga smart contracts. Ayan, number 8 ay si Polkadot. Ayan, meron din po ako ninong si Polkadot. Polkadot, particularly famous for its ability to interconnect diverse blockchains for seamless communication, is the primary force behind its native coins' unprecedented growth over the past years. Yan yung nagustuhan ko dito kay Polkadot, ay maganda po kasi noon yung kanyang staking. Yan, taas po ng kanyang APY at yan, maganda po talaga yung kanyang staking, very rewarding. Kaya yan na rin po yung bagay kung bakit ko nagustuhan na mag-hold ng Polkadot. Kaya hanggang ngayon ay yan, hold ko pa rin po. Ngayon, patuloy pa rin po ako sa pag-hold dito kay Polkadot. At ayan, number 9 ay itong si Cardano. The famous altcoin Cardano or ADA Boost, a robust blockchain platform renowned for its features such as scalability, sustainability, and meticulous approach. Yan, si Cardano, meron na rin po ako nito sa aking portfolio. Kaya nga madalas nating i-technical analysis itong si Cardano. At tulad din po ni Polkadot, ay ang nagustuhan ko na rin po dito kay Cardano ay meron po siyang magandang staking. Yan, staking platform. Yan na rin po yung nagustuhan ko dito kay Cardano. At syempre, yung maingay na creator nito na si Ginoong Charles Hoskinson. Yan, maingay talaga siya. At syempre, napaka-convincing po niya. At marami kasi noon ay marami po siyang magagandang plano. Ayan, at syempre, lagi ko po siyang pinapakinggan. At nahikayat po niya ako na mag-invest dito kay Cardano. Kaya dyan po nag-umpisa. At syempre, mahilig po kasi ako sa staking. Kaya yan na rin. Yan na rin yung isang bagay kung bakit dyan ako nag-umpisa na mag-hold
or mag-accumulate ng aking Cardano or ADA. At pang 10 ay itong si AVAX. Meron na rin po ako niyan. Yan, kasi solid na rin po itong si AVAX or Avalanche. Avalanche, a comprehensive blockchain platform driven by scalability and efficient transaction processing, has been behind the impressive surge of its native token, AVAX, by more than 300% in the past couple of years, which allowed the project to reach a market cap of around $12 billion. Kaya yan, naging matindi po kasi yung itong performance ni Avalanche. Yan, itong nakalipas lamang na ilang taon. Pakita po siya ng 300%. At napakabilis na lumago yung kanyang market cap. Nagpapakita lamang po yan na talagang marami pong interesado dito kay Avalanche or AVAX. Kaya yan po ang 10 mga altcoins yan na maaari po ninyong i-consider dito. Ayan, para sa inyong investment ngayong taong 2024. Ayan po ulit si AVAX or Avalanche. Meron po ako niyan. Cardano, ayan, meron din ako niyan. Polkadot. Yung tanging wala lamang sa akin dito ay si Rex. Ayan, si Chainlink, si Dogecoin, si Rex. Yan. Uulitin ko, yan, ito lamang po yung wala dito sa top 10 altcoins na listahan ito. Si BNB, si XRP at saka si Solana at saka si Ethereum. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.